beloved Boss Mike Cervera. Taong Mary Grace Piatos. Ayon po yan mismo sa Philippine Statistics Authority. Si Piatos ay umano'y isa sa mga tumanggap at pumirma sa mga resibo para sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Yung mga nauuto, mga kababayan, netong grupo ni Sara Duterte ay yung mga mahihina na lang ang ulo. Ha? Nako, nandito na yung shota ko. Baka naman, oo. Dahil naka-100 na to, gawin nyo ng 500 muna to. Oo ha. Direk Freddy Valera, huwag nyong kakalimutan. Opo, sa susunod na live niya, paki-like, paki-share, paki-subscribe. Mga kababayan, tandaan nyo, huwag tayong mananawagan. Kahit anong sama ng loob natin sa isang vlogger na sumusuporta kay Pangulo, wag na wag ho kayong mananawagan at wag na wag kayong mag-unsubscribe. Paliwanag ko lang bago natin puntahan itong ating talakayan. Mga kababayan, ganito talaga sa politika. Kung hindi kayo marunong at hindi kayo sanay, abay lumayas na lang kayo rito. Lalong-lalo na yung mga bobong vlogger. Ha? Politika ito. Itong pinasok natin na content ang pinag-uusapan natin, tinatalakay natin. So anong gusto ninyo? Diba? Walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi rito. Tandaan nyo. At ang pakikipaglaban dito, paramihan ng suporta kung sino yung pinagtatanggol dito. Mga kababayan, marami ang kumikwestiyon sa amin. Sabi nila may grupo daw ako, fake news yan. Ha? Sabi nila ako daw nagbabayad ng mga vlogger, fake news yan. Sabi nila, ako daw ay bayaran. Lalong fake news yan. Biruin ninyo mga kababayan, ang daming mga panawagan, di mo na alam kung ano paniniwalaan. Ngayon mga kababayan, ulitin ko lang, walang mag-unsubscribe dahil darating yung panahon, mga kababayan. Yung mga in-unsubscribe nyo na yan, baka sa bukas, sa isang araw, sa isang linggo, gusto nyo uli yung pananaw niyan. Tama, mali. Diba? Kaya mga kababayan, okay lang yan. Nakasubscribe kayo sa DDS, go lang. Nakasubscribe kayo sa mga BBM vlogger, BBM vlogger. Sabi nila, wala daw yan. Tignan nyo kung anong klaseng kabobohan yan. Abay, subscribe nyo lang. Bakit? Mga kababayan, gusto ko kayong matuto, manimbang kung ano totoo. Hindi nyo malalaman kung ano ang katotohanan kung hindi nyo panonoorin yung sasalungat sa bawat prinsipyo. Tama, mali? Di ba? Yan po ang tamang pananaw. Para tayo, mga kababayan, maliwanagan sa totoong kalagayan ng bawat nangyayari sa lipunan. Di ba? Kaya, mga kababayan, go lang ho kayo. Mag-subscribe kayo, huwag kayong mag-unsubscribe sa mga tao na kinaiinisan nyo. Opo ha, hindi po natin ipapanawagan yan. Bakit? Doon tayo sa tama. Diba? Hindi ko ho kayo tuturuan na magtanim ng sama ng loob sa bawat isa. Ang ating pinagtatalunan dito ay iyong mga opinyong pananaw lang, hindi yung mga personal. Putik na yung mga kababayan kaya ako mga kababayan, natatawa na lang ako sa mga bobong vlogger. Nagpapakalat ng sila daw, ay magagaling. Puta. Ganyan yung mga narcissist. Alam niyo yan? Sabi nga dito, bago lang. Kasi lumabas doon si Direk Freddy. Ano ba yon? Galit po sa akin dyan. Kaya mo yan. Sige lang, magalit ka lang. Itado mo! Huwag ka ma-stroke ka! Hindi yan Ito naman gagalit-galit pa to Wag na nga yan. Alam nyo, mga kababayan, panatilihin natin ang
maayos na pakikipagkapwa-tao. Tandaan nyo yung mga tao na nagpapaliwanag na yan, mga kapwa rin natin Pilipino. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Hindi habang panahon, tayo ay hindi magkakasundo-sundo. Sample ka na lang, yung mga dating nakalaban namin nung panahon ni Mangusin na Peking Marcos, na scammer. Para inyong madaling matandaan, pag nakita nyong pangit, siya na yon. Oo. Mga kababayan, kita nyo, kami magkakaibigan nila DJ Byron, Macmac Pablo, at marami pang iba, Papa Trix, JC De La Cruz. Yung mga kababayan kung kami magmurahan nung araw, mga kababayan, malupit yan. Pero mga kababayan, hindi normal na tayong magkakampi at nasa isang direksyon ay tayo yung mag-away-away. Tayo yung magbanatan dahil yan, mga kababayan, hindi makakatulong para maipanalo natin yung ating gustuhin na matapos ang termino ni Pangulo. So maliwanag yan Tanim natin sa isipan na dapat doon lang tayo sa tama. Tuloy natin to. Eto na. Bato, paano maniniwala yung tao sa'yo? Paano maniniwala yung tao sa'yo? Eto. Walang taong Mary Grace Piatos. Ayon po yan mismo sa Philippine Statistics Authority. Si Piatos ay umano'y isa sa mga tumanggap at pumirma sa mga resibo para sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Nakalahad sa report ng PSA, wala sa kanilang records, mapa-birth, marriage o death certificate ng isang Mary Grace Piatos. Pero ayan na mga kababayan, maliwanag na. Tulad ng sinabi ko kanina nung nilusob tayo ng mga mga DDS, nag-iiyakan kanina Nag-iiyakan mga kababayan di ba? Ano sinasabi nila? Walang argumento. Paulit-ulit lang, bangag, bayaran, etc., adik, gano'n. So mga kababayan, mulat na ang tao rito. Mga kababayan, tulad ng tanong ko kanina nung nag-live ako sa Toyota. Papayag ba tayo na gahasain ni Sara Duterte ang kaban ng bayan, ang pera na ating pinag-aambag-ambagan? Putik na yan mga kababayan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ewan ko na lang mga kababayan kung bakit kayo pumapayag. Ang tinutukoy ko rito, yung mga DDS na mahal ko. Bakit kayo pumapayag sa ganito? Mismo na ang PSA ang nagsabi walang Mary Grace Piatos tulad ng sinasabi ni Sara Duterte at ng mga kawani ng kanyang opisina. Magnanakaw itong mga Duterte. Maliwanag na yung mga kababayan sige tuloy. maaari raw silang maghanap ulit kung maibibigay ang pangalan ng kanyang mga magulang o anumang importanteng petsang may kaugnayan sa buhay niya. Baka may maituro pa kayo. Baka naman may nagtatago. Ilabas nyo na yan. Sa narawang naturang dokumento sa Kamara bilang bahagi ng investigasyon nito sa umano'y maanumalyang paggasta ng opisina ng bise. Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, maaaring maharap sa reklamong technical malversation si VP Duterte dahil dito. Sabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na patibay nito ang akusasyon laban sa bise ng maling paggamit ng pondo. Tandaan nyo, bugbog sarado sa mga vlogger to. Kailan? Nung panahon ng eleksyon, mga kababayan. Bakit? Kalaban natin itong mga ito dahil pinklawan itong mga to. Parang si Arnold Lopez dito. Kita nyo, mga kababayan, sumasang-ayon tayo ngayon. At sumasang-ayon din sa atin yung kanilang mga sinasabi at mga political views. So mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kabobohan yung manawagan, nakagalitan at i-unsubscribe yung mga vloggers dahil hindi na sang-ayon sa kanilang pananaw, pampolitikal yung ating pananaw, opinyon. Ngayon, kita nyo, itong bugbog sarado sa atin, sumasang-ayon ngayon sa atin. Ano masasabi, mga kababayan?
Pasok. Oy, pasok. laban sa bise ng maling paggamit ng pondo. Wala pang pahayag ukol dito ang kampo ni VP Sara. Nag-invento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Pero even that Maliwanag mga kababayan, pinagtibay ng alin? Ng PSA records. Record na walang Mary Grace Piatos. Pinagtibay nito mga kababayan na totoo talagang dinarambong ni Sara Duterte ang kaban ng bayan. Yan po yan mga kababayan. Kaya mga kababayan pabor na pabor sa atin to ngayon. Dati nagti-TikTok yan binibiro natin. Pero ngayon kita nyo yung kanyang opinion. So mga kababayan, kayo ba sumasang-ayon? Alam nyo, kailangan natin na matalas na pangunawa, matalas na pag-iisip para unawain ang mga bagay-bagay. Hindi po pwedeng emosyon lang, puro emosyon lang, yung ating, mga kababayan, panlaban. Hindi pwedeng ganon. Puro emosyon, puro galit. Baka mamaya, pati yung kanyang pinagdaanan dinadala na at dinadamay na kayo Mga kababayan dito, isang tabi natin ang ating personal. Ang ating dalhin dito ay yung ating opinyon, pananaw sa bawat mga nangyayari sa ating lipunan. Usaping pampolitikal dahil nandito tayo. Nandito tayo, nakapaloob sa usaping politikal. Dito doon tayo. Doon tayo manatili at doon natin pag-usapan. Ipaglaban natin kung ano meron tayong pananaw, opinyon sa lahat ng nangyayari. Hindi ganon. Alam ko naman, yung iba dyan sang-ayon sa akin. Pero mga kababayan ko, kasi may mga napapanood ako na tila para bang dahil hindi ka na sang-ayon sa pananaw nila, kalabang ka na. Di ba? Dahil daw meron pa yung nagsasabi, pagka panganib kay Pangulong Bongbong at kay First Lady, lalaban ako, anak ng patingan. Ang tanong ko, paano mo nalaman na magiging panganib itong mga bagay-bagay na nangyayari? Kung yan ay hinuha, alam nyo, ibig sabihin ng hinuha, mga kababayan, hinuha, malalim na Tagalog yan. Pasensya na kayo. Alam nyo, itong content na to, kung bakit ako matalas magtagalog, dahil ito'y para sa Pilipino. Hindi ito para sa banyaga. Para mag-i-English ako rito. Tandaan nyo, pag nag-English ako rito, dudugo ilong nyo. Hindi nyo maunawaan ng gusto. Di ba doon na lang tayo? Saan? Sa maunawaan ng mga Pilipino dahil itong content ko na ito ay para sa kaliwanagan at pagpapalinaw, pagpapahayag sa kapwa ko, Pilipino. Gets nyo, mga kababayan? So balikan natin, mga kababayan, mga nagsasabi, hadlang yan. Paano mo nalamang hadlang? Diba? Paano? Kita nyo ngayon yung ating mga ginagawa, mga kababayan. Na pakikipagtalakayan sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong, kay First Lady. Hindi ba't napaka-ganda na tayo pinagtitibay natin yung kanilang mga paniniwala at prinsipyo na sasang-ayon sa ating paniniwala. Ganun yun. Di ba, mga kababayan? Baka akala nyo katuwaan lang to. Hindi katuwaan lang hindi ito pang kasiyahan itong vlog na to. Tandaan nyo, marami kayong mapupulot sa akin na hindi inuugali ng maraming Pilipino, lalo na yung ibang vlogger nyo. Di ba mga kababayan? At eto, sasabihin ko sa inyo, mahirap pagsabayin na kayo ay magpahayag para matuto yung iba
at mamulat yung iba na napapatawa kayo at napapasaya kayo. Napakahirap niyang gawin. Di ba? Baka naman, baka parang ganito lang yan eh. Dali. Sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Yun yung sinasabi ko mga kababayan. Marami tayo na nagagawa na hindi nila kayang gawin. Tulad ng shota ko, nandyan tawa ng tawa lang. Di ba? Di ba, baby? Marami tayong kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Ganun din po sa inyo. Sa mga pang-araw-araw nyong ginagawa. Marami kayong nagagawa, kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Kaya alam nyo mga kababayan, sisiraan kayo, hihilain kayo pababa. Di ba? Ganyan na ganyan sila. Ano yon ulit? Bakit? Yung galit nila sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Mabilis lang tong sasabihin ko. Madalas, yung mga tao na naninira sa'yo at mga tao na nagkikwento ng pangit na ugali mo sa iba. Hindi ko naman sinabi porke may kambing yan, ha? Hey! Design lang yan, design. Sila talaga yung may taong inggit. Sila talaga yung may mga pangit na ugali sa sarili nila. Yan mga kababayan, ang sinasabi ko. Mga kababayan, sana naunawaan ninyo yung gusto kong ipahatid sa inyo mga kababayan. Huwag kayong magtatanim ng galit sa puso ninyo. Hindi maganda yan. Kaya nga alam nyo mga kababayan, may napanood ako. Si Sara Duterte nagtatanim ng galit yan. Anak ng tinapa mga kababayan. Putik, hindi ko akalain na may ganun siyang pananaw. Si Sara Duterte nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi daw mawawala yon hanggang sa mamatay siya. Hanggang sa kanyang libingan mga kababayan. Eto, makinig kayo. Hindi ho tayo po pwede na habang buhay, dala-dala natin. Ang alin, samaan ng loob sa kapwa. Hindi pwedeng ganon. Subukan ninyong magpatawad. Subukan ninyong subukan ninyong ilabas ang inyong nararamdaman. Sabihin ninyo sa kung sino man yung kinainisan nyo. Kung ano yung nararamdaman nyo. Hindi po pwedeng habang buhay dalhin yan. Tulad nito. Panoorin ninyo. Pasok. Giving and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Kita nyo mga kababayan? Narinig nyo ba yan? Narinig nyo ba yan? Hindi daw siya magpapatawad. Pero mga kababayan, nandiyan si Banat Boy. Hindi daw siya magpapatawad. Pero yun yung tinuturo niya, dapat magpatawad. Kita nyo manalumpati ito sa mga kabataan at sa mga tao. Aba mga kababayan, baliw talaga to. Pakinggan ninyo. Mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Kita nyo? Pero siya daw hindi magpapatawad. Putik na yan, Sara. Paano ngayon kung kami hindi rin magpatawad sa'yo? Pero hindi siya makatuwid na pinatawad ninyo. Yung mga kaso neto, si Sara, kalimutan nyo. Mga kababayan, hindi natin po pwedeng kalimutan yung mga kaso. Iba yung kasalanan personal at iba yung kasalanan na na umiiral, na meron tayong batas na sinusunod. Tandaan nyo yan. Hindi po pwedeng ganon. Tuloy, Sara. At sabihin mo na. Kailangan ko sabihin sa inyo
na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Oh, hindi daw siya magpapatawad. Saan kayo nakakita ng vice presidente at gustong maging presidente na ang ituturo at pananaw ay taliwas? Taliwas na taliwas sa kabutihang asal. Mga kababayan ko, pagka ganito, ang tao na naluklok sa Malacanang, tandaan nyo, lahat tayo magkakagulo at ituturo sa atin kung paano magtanim ng sama ng loob sa kapwa Pilipino. Oh, di ba? Oh, kita mo, tinawanan na lang siya. Oh. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Yan yun, mga kababayan, yung vice presidente nyo. Hindi marunong magpatawad, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.